So, meron naman tayong gawa ngayon mga ka-DIY. So, meron namang nag-ano sa atin, nag-order ng emergency light. So, gagawin natin mga ka-DIY. So, itong LM2596. Ito muna ang uunahin natin kasi i-reduce pa natin ang kanyang out. Ito, yung out niya. Ito, in. Ilagyan natin ng in kasi input jack. Kasi itong charger na to ay ito natin siya ipasok para matest natin ang volt. So subukan natin ipasok po yun, umilaw siya mga ka-DIY. Ibig sabihin meron na siyang supply. So ang supply nito out niya is 12 volts. Test natin 12 volts gamit ang ating tester. Yan, so gamitan natin, i-test natin siya. Di ba makita yung tester? Hindi makita. Yan. So test natin siya ang kanyang out. So naging 11.9 po yung out niya. So 12 kasi 12 volt po ang ating power supply na ginamit. So i-reduce muna natin siya mga DIY na maging 5 volts. Kasi ang kailangan niyang na-supply dito, this is a charging module na TP5000. Ang kailangan ng supply dito ay hanggang 9 volts lang. So ang ating emergency light ay may type C na charging port, which is para sa cellphone yan, charger ng cellphone. So ang charger ng cellphone ay 5 volts lang. So imamatch natin siya dito. So ang out niya is ginawa na natin siyang 4.2 volts kasi ang ginamit nating battery ay 18650 na 3.7. So meron nating minodify dito mga ka-DIY. Minodify na natin, naging 4.2 volts na ang kanyang out. Kasi dito itong LM2596, this is a DC back converter. So nag-in tayo ng supply na 12, out niya ay 12 din. So ang in dito na voltahe ay mula 6 volts hanggang 36 volts po. So pwede 24, 12 volts ay in dito, 36, 21. So i-reduce natin siya ng 5 volts para i-in natin siya dito, itong charging module. So bakit natin ginawa to? Para dual po ang ating charger. Merong 5 volts at merong 12 volts or 9 volts. Pwedeng mag-in ka ng 9 volts, 12 volts, 15 volts, 20 volts. Pwede po dito. Okay. So i-reduce natin siya ng 5 volts. Ang pag-reduce nito mga ka-DIY ay ganito lang po. Meron siyang, kung nakita nyo, meron siyang maliit na screw. So ipipihitin natin siya pa counter clockwise. Okay. Para ma-reduce natin. Then iti-test natin siya. Okay. So gagamitan natin ng flat screw. I-test muna natin. Yan. Tapos mga ilang ikot, mag-check voltage na naman tayo mga DIY. So maliit ang screw, kaya matagal siyang hihitin. Pa-counter clockwise lang po mga DIY. Then check natin ang voltahe, ilan bang out niya. Okay, check natin ang out niya, positive, negative. So nasa 11 volts pa, so malayo pa. Ano ba to? Okay nga, 11 volts pa, so kulang pa, malayo pa. So ipihitin pa natin to ng pa-counter clockwise. Wala namang problema kung sumobra mga DIY, kasi puli naman natin siyang ibalik. So yun, humina na yung ang voltage na, ibig sabihin mas mahina na ang out niya eh. So ito natin mag-check ulit ng voltahe. Okay, positive, negative. Ang sumobra, naging 3.2 na, So sobra. So ang kukunin natin na voltahe ay hanggang 5 volts. Okay. Ibalik natin, pihitin natin ng counterclockwise. Ibalik natin. Then mag-check voltage na naman tayo ulit.
Okay, naging 6.3 volts. So babaan natin ng konti para pa-up lang ang kailangan natin. Pero wala namang problema mga DIY kung abot siya ng 6 kasi ang supply doon, ang out niya dito ay i-in natin dito sa TP5000. So hanggang 9 volts ang in dito eh. Hanggang 9 volts. So wala problema. Ito. So babaan lang natin ng konti. 5 volts lang ang kailangan natin. Then check voltage tayo ulit. 4.6. Okay, sumubra. Balik ulit. Ay, nako. Maliit kasi ang kanyang panel kaya check voltage ulit. Okay, naging 5.7 volts. Okay na to. 5.7 volts. Okay na to. Tingnan natin ang supply. Tapos tanggalin natin to dito. Kumot na. So, pwede natin siyang ilagay dito. Ito. Lagyan natin ng double-sided tape para idikit lang natin siya. Yan. Dikit na. So, itatap na natin siya dito sa kanyang charging port. Okay. Ayan na mga DIY, natapos na natin i-install. So, itong B positive, negative, papuntang battery yun. Ito naman ang in, ito naman wire to, yung dalawa. Yung negative at positive, galing to sa LM2596 natin nga back converter. So 5 volts ang in dito, tapos papuntang charge na sa battery. So kung malalaman natin ngayon kung nagsa-charge siya kasi mag-iilaw na red to itong LED na indicator. Subukan natin ang type C na charger. Yan. Okay, nag-green siya mga DIY. Nag-green siya kasi wala pang load. At saka hindi pa full charge din ang battery. So ganyan. Pag i-on mo na to, may load na dito na ilaw. Ibig sabihin lang, full charge pa yung battery. Okay? So, charger type C, gumagana siya. Ito naman sa 12 volt natin na charger, ito. 12 volt charger. Ito naman. Gumana din siya. Right? Okay. Okay, ito na po mga ka-DIY. So, susubukan na po natin. So, lagay na natin yung mula dito sa power, negative and positive, then sa motor, ito sa ating speed controller ng may volume ang ginagamit natin para maka-adjust tayo ng lakas ng ilaw. So subukan natin pailawin. Yan, ilaw na siya. So yun lang po ang pinakamahina niya. So kung lalakasan pa natin, kung makita niyo, mas lumakas pa siya. Yan, lakas. So hindi lang masyadong halata doon sa camera kung ano sa kalakas. So pwede natin siyang i-dim mga DIY. Goods na po ang ating gawa. So meron pa tayong isa o dalawa, tatlo pa ito ang gagawin pa natin.